Dahil Father's Day po ngayon, magpabahagi po ako ng testimony hindi bilang isang ama, kundi bilang isang anak. 20 years ago po, binisita po kami ng isang matinding problema. Mga sari-saring pagsubok at tentasyon. Nasaksihan ko po kung paano yung ginawa ng Diablo, yung gumamit siya ng mga tao, gumamit siya ng mga sitwasyon, at gumamit siya ng mga pagkakataon na sirain ang aming pamilya o sa akin ang aming pamilya. Nasaksihan ko din na yung pag-attempt ni Mama na itilin ng kanyang buhay, pero salamat sa Panginoon dahil naagapan naman. Si Papa, nakita ko, hindi siya, parang wala siyang emosyon, parang wala siyang pakialam, dahil siguro yung pananampalataya niya ay malalim na, yung pananampalataya niya ay nagugat na. Isang araw, narinig ko si Papa na sinasabi niya sa mga kaibigan niya, nag-a-advise sa mga kaibigan niya na, bro, yung mga panahon na sinusubok ang aming pananampalataya, yung sinusubok ang aming pananampalataya, yung mga anak ko talaga yung nagsisilbing parang giri-giri na, yung nagsisilbing Kalakasan? Hindi ko ma-explain talaga. Si Papa, iniisip niya na kung wala kami siguro, baka wala na rin siya. Iniisip niya yung buhay niya parang end of the road na. Kaya naisip ko that time, hindi makasarili si Papa. Dahil sa mga panahon na sinusubok ang kanyang pananampalataya, kami pa rin na anak niya yung pinili niya. Kaya thankful talaga ako. At yun. Kaya ang lesson learned na talaga na nakuha ko sa experience ko, sa nakaraan ko, ang nasusukat ang pananampalataya ng isang tao, hindi sa kasayahan, sa kaginhawaan, kundi sa pagsubok, kung paano mo harapin yung mga pagsubok na yun. At maraming salamat sa Panginoon, kahit hindi nag-survive ang aming pamilya, nag-survive naman yung pananampalataya namin, at yun naman talaga ang pinaka-importante. Yun po ang aking testimony. Magtatawag po ako ng mag-testimony din, si Brother German po. First, babagay na ako ng ng paano ginawa ng Panginoon sa buhay ko as a father. Yun nga, una binabati ko po lahat ng tatay ng our Father's Day at lalo na sa ating Panginoon. Yun nga po, share ko lang din kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Maraming taon na although lucky church din ako, pero nung nag-Japan ako before trainee ako, na-trauma ako eh. Kaya sabi ko, bago ako makarating dito, hinihingi ko yung Lord na tawag nito, Lord, gusto ko ibang bansa naman kasi sabi ko, in-apply ko Canada, Australia, ganyan, New Zealand. Pero almost 5 years di niya binigay sa akin. Lord, ang tagal, sabi ko. Kasi nung time na nagpunta ako dito sa Japan, wala talaga akong church wala akong church na katulad ng pakiti mo na ganito na si Lord yung pinupuri. So dumating yung time na nanlamig ako. So bumili ako sa madilim kong mundo. Mas madali ko nang nagawa yung sinasabi na nagkakaroon ako ng pusa. Aminin ko, nabali ako sa pag-iinom hanggang sa pag-uwi ko ng Pilipinas, naging normal na sa akin yung mga ganung gawain. And then, meron man akong na-achieve.
pero walang kagalakan eh. Kumbaga, ganun pala, maramdaman na kapag wala si Lord sa buhay mo, hindi ka pa naman kontento. Hanggang dumating yung time, pamilya mo, unti-unti pinapasok ng kalaban. Pero, napakabuti ng Panginoon sa akin, sa atin lahat. Kasi ngayon, nandito ako sa inyo na nandito ako. Sinagot ni Lord yung mga panalangin ko na, Lord, kung bibigyan mo itong pagkakataon na makapag-abroad ulit, sabi ko, Lord, sana wag na sa Japan. Pero, nangusap ang Panginoon sa akin, dito kita ipupunta. Kasi dito mo ako ulit pa yung pinala. A great opportunity na makilala ko kayo sa pamagitan ni Pare Jason, nila Brother Dan, no? Na sabi ko, Lord, kung will mo sa makapunta ko dito sa Japan, Lord, sana yung wag mangyari sa akin before yung nangyari sa akin. Ngunit pinago ng Panginoon. Iba talaga yung pangako ng Panginoon. Na minsan, akala natin, no? Dito na nga ako, minsan akala natin, naglilin tayo sa ating pangunawa, naglilin tayo sa ating kakayahan. Minsan akala natin yung kugustuhan natin, yun na yun eh. Minsan akala natin yung mga nangyayari sa atin, akala natin yun na yung gift ni Lord. Pero God is a supernatural power. God is a powerful, di ba? Meron pala siyang mas inilalaan na lugar para sa iyo. Nakakala natin hanggang doon lang tayo, pero expected si Lord merong lugar, meron siyang right timing na ilalaan para sa iyo. Amen? And now, I praise God kasi andito na ako. Na dati akala ko hindi matutupad yung mga hinihiling ko, but now, konti-konti tinutupad ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at kadakilaan. And as a father, tinuturuan ng Panginoon every trials, every struggle na dumarating sa buhay ko. Dahil sa pananampalataya ko, naniniwala ako na binabago ako ng Panginoon. Dahil hanggang dumating ako dito sa Japan, dahil sa pakikisama ko sa mga kasama ko dito. So, nakisama ko, dumating ulit yung struggle ko, dumating ulit yung mga kasama ko doon. Hanggang, Lord, kunti lang. Pero hindi ko nakamalayat kung ang ako sa madilim kong mundo. Sabi ko, Lord, hindi ito yung gusto ko. Tapos ayun, binago ng Panginoon sa buhay ko ngayon. At kahit na yung mga kasama ko, alam ko na ginagamit lang sila ni Satan eh. Ngayon si Satan nahihiya na lumapit sa'yo. Alam na nila kung saan ka pupunta. Diba? Napaka-bless. Kahit na sabi, every weekend wala ako doon sa amin. Napaka-bless kasi pagka umuwi ako, alam nila na alam ko na sa sarili ko na na-bless ako eh. Tapos, ayun, may mga tao na ako na ang lumalabas sa bibig ko, sabi nga ni Father Angelo Cayeta, hindi na tayo chismoso, mga tatay. Ang lumalabas sa bibig ko is evangelize. Lumalabas sa bibig ko si Lord. Grabe ka talaga bro, sabi sa akin. Nagbawa ka talaga, sabi sa akin. Hindi nga talaga umiinom. Iba talaga, ang sinasabi ko sa kanila, iba talaga pagka minahal ka ni Lord. Sabi ko, yun ang lagi kong lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa mga kapatid ko, sa asawa ko, nag-struggle ako sa mga ko. Dumarating pa yung time na, hanggang sa trabaho, last week, inamukha ko ng suntukan ng trabaho ko. Ganun si Satan eh. The more na mas malapit ka kay Lord, si Satan, the more sa lalapit sa'yo. Amen? Pero with my faith to God, 100%, hindi ako may tinag dahil sa pananampalataya ko sa Panginoon. Na meron man minsan na itisod tayo, na meron man minsan may struggle, pero hindi ka hayaan mawasak, hindi ka hayaan ng Panginoon na nalulubog tayo, hindi ka hayaan ng Panginoon na malulunod. Ganun ang biyaya na nararamdaman ko ngayon. Sobrang tuwa. Kaya, all the glory, all the praises sa Panginoon lang. Amen! Amen po! So, susunod po natin. Kung napakinggan po natin ang pagpapato ng ating kababayan. So, kahapon naman po, Brother Hero on the guys one. Yes, pakinggan naman po natin ang isang testimony ng isang anak na hapon.
akin. Para po, maiba naman sa atin. Bakit nakapag po sa inyo lahat? Tagalog pa rin. Tagalog pa rin. Ay, gusto niyo mahapon? Naintindihan ni Father. Kung bawa ka na. O, yung gano'n rin. Tagalog na lang. Tagalog Eh, Tagalog na lang. Masanayin ako sa Tagalog. Alam niyo, naranasan ko sa buhay ko, nakikita ko gano'ng kakila ang Panginoon. No? At gano'n niya ako minahal ng Panginoon. Kung kayo nagkaroon ng problema o struggle sa buhay, yung dinaanan ko, mas mabigat. Isipin mo, 21 years bago ako sa bilang ko. No? Wala ako sa sariling bansa. No? Hindi ko alam kung paano mangyayari. No? Edad ko na mga 40s. Pinasok na ako ng bilang ko. 21, 61. Mga 37 siguro. 37 kaya. Sa matagal na kasi, nakalimutan ko na kung ano sa mahabang panahon ang ginugol ko. Pero nakita niyo ako ngayon. Kasama ko ako magulang. Gaano ako masaya, gaano ako mapagpala. No? Siguro, dahil sa ganon nangyari sa buhay ko doon sa Pilipinas, kaya ako ngayon tinawag ng Panginoon dito sa Japan at nakakasilbi ako sa tatay ko at nanay ko. Amen. Alam niyo, ang tao, kung nagkaroon na isang problema, gusto niya ayusin. Kung tayo ang gagawa, isa-isa kailangan natin gagawa. Pag inayos mo ang problema na isa, kailangan darating na isang problema. No? Gano'ng karami, may pera ka ng gano'ng karami, maraming pera. Ha? Di ba, iniisip niyo kung may pera, ay sandali lang, problema na yan, ganyan lang. Hindi niyo kalay, yung hanggat maubos ng pera na yun, nagdarating at darating na problema. Oo nga, ayos lahat. Dahil, ito, bayaran ko na niya, ganyan. Okay na. Pero walang katapusan ng darating ng problema. Pero paraan ng Panginoon, paano alam niyo? Ganito lang. Isang pitik ng Panginoon, lahat na yan. Lahat na yan, solve. Naranasan ko eh. Kaya napakasama kong tao ng araw, ngayon, mukhang napakabait ng tao. At kasama ko araw-araw, ang aking parents ko, fresh ako sa buhay ko. Totoo yun. Pitik ng Panginoon, lahat ayos na. Yun lang po, maraming salamat. Praise God. Salamat po, Brother Hero. And next po, handa na po ba ang ating mga magpapagames? Yes. Yes. Okay po, next po is games.